Pressured na naman ngayon ka-coffee ang Senado. Ano kung bakit? Kasi 'di ba yung joint resolution na ito na dapat pinag-uusapan na ngayon sa Senado dahil may deadline sila ng March, dapat mapasa na nila yan and then i-adapt na lang yan ng House of Representatives. Pero ang press release ng Senado, matatapos po nila yan by October pa. Diyos ko, deadline March, April, May, June, July, August, September, October. 7 months na delayed na naman yan. So anyway, ang House of Representatives, hindi ito mapakali Ikot-ikot ito no? Masigasig itong House of Representatives Nag-file na sila ka-coffee nitong Chacha resolution. Tulad po ng meron dyan sa Senado. Parehas sa parehas lang yan ka-coffee. At target nila na maipasa ito bago ang SONA. Ang SONA po ay July, di ba? So March, April, May, June. So mga 3 to 4 months ka-coffee. Pag-usapan nila yan, pagdebatehan nila yan, itong resolution na ito na magbabago sa ating saligang batas. Similar yan ka-coffee dyan sa Senado kung ano man po yung pinag-uusapan nila dyan. Yun nga lang, yung proseso kasi nila iba no? Kasi may caravan pa itong gagawin Kaya good luck, tatagal talaga. May caravan kasi may yung consultation sila gagawin dyan. The House of Representatives has introduced a measure identical, kapareho ka-coffee, ng nasa Senado that proposes the lifting of economic restrictions dyan po sa ating 1987 Constitution, with House leaders aiming for final approval at least before the President's third State of the Nation address. Accomplishment yan, ka-coffee ang hinahabol nila dyan. At malinaw naman dito, gusto ng Presidente. In fairness dito sa House, sumusunod dito sa policy ng Presidente, policy directions. Ito gusto natin mangyari, di ba? Ito priority bills natin. Ito ang gusto natin baguhin sa ating saligang batas. Sumusunod dito. In fairness dito sa House, hindi matigas ang ulo. Pinagpupuyatan para matapos yung dapat matapos. Unlike sa Senate, hindi. Sa press conference po ngayong Lunes, House leaders discussed their filing of resolution of both houses, itong RBH 7. Ang nasa Senado, RBH 6, which proposes the same 3 economic amendments through Constituent Assembly as the Senate's RBH 6. Actually, nagdagdag lang ng ilang words dito ka-coffee. Mamaya makita natin, no? Itong 3 words lang ata ito, 3 words, 4 words, or 5 words lang ito. Pero napakalaki ng ibig sabihin, no? Like its Senate counterpart, RBH 7 seeks to lift the restriction on foreign ownership in public utilities, education, and advertising. Public utilities, education, and advertising. Ito lang po yung bibigyan ng focus. Huwag na muna yung iba. Kasi tatagal na tatagal. Maabutin tayo ng ilang dekada dyan bago mapalitan yung mga provision na yan. Ang authors po nito ay si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, si House Majority Leader Manuel Dalipe at si Representative David Suarez ng Quezon, 2nd District There should be no doubts. We really patterned it. So wag na kayo magduda. Diyan sa Senado, kasi ginaya lang naman nila ka-coffee, kinopya nila, identical yan ka-coffee. Yun naman ang agreement Yun ang kasunduan nila kasama kay PBBM no? Na magdidebate dyan Senado and then i-adapt talaga yan ng HOR, ng House of Representatives. Because they might say that this is a different version filed by the House. Pinangunahan na siya dyan. Okay, mag-alala, sinasabi nila sa Senado. Don't worry, katulad yan ang gusto ninyong mangyari. Constituent Assembly, exactly the same economic provisions the Senate has filed. The DP said in a mix of English and Filipino. House leader said that the only key difference between the Senate and House versions is that they want to deliberate the resolution as a committee of the whole. So mag-iiba lang, same lang nila naman, pero magkaiba sila ng proseso na dadaanan. Kasi ang gusto ng House dito, didinggin ito ng Committee of the Whole. Ibig sabihin po, lahat ng miyembro ng House ay magdidebate, no? Pwede sila magkomento doon sa provision na yun, etc. Kukuha ang kanilang side. Contrary, doon sa version naman ng Senado na committee level muna, bago pag-usapan sa plenaryo. Nagigets nyo ako ka-coffee, no? So, iisa lang yung nilalaman, RBH 6, RBH 7, yung laman niya parehas. Pero yung proseso na pagdadaanan nila, doon lang nagkakaiba. Si House of Representatives, i-involve lahat ng members, 312 yan, lahat pwede sila magkomento dyan. Samantala, yung dito naman sa version ng Senado, dadaan muna sa maliit na grupo muna, committee level muna, bago yan iaangat doon sa plenaryo kung saan lahat ng senador magbibigay na sila ng kanilang mga opinion, mga prosesyon. So magkaiba lang po ng proseso, pero iisa ang nilalaman. The Committee of the Whole, that's not final yet because we have to deliberate it at the plenary. That's one of the proposals to hasten things because the House of Representatives has been in the position of that these economic provisions
should be made in this Congress, in the 19th Congress, sabi ni Dalipe. Correct. Kasi mag-election na naman next year, ka-coffee. Magpapalit na naman ng Kongreso. Diba? 3 years lang ang Kongreso natin. So, paano pag nawala na naman itong mga congressman na dyan, uulit na naman tayo. Hindi naman lahat yan mare-re-elect eh. Yung 312 na yan, hindi yan sila pa rin. Pagdating ng 20th Congress, di ba? Marami dyan matatanggal. Marami dyan mapapalitan. So, ulit na naman, di ba? Hindi magpo-prosper. Kaya minamadali ngayon ng Kongreso, ng lower house, no, ay ipasa na ito ngayong Kongreso, ngayong 19th Congress. Actually, may punto sila dito. Agree ako dyan, ka-coffee. Kasi sayang na naman yung effort, back to zero na naman kapag nagpalit na naman ng Kongreso. So if we are with that thought that we would like these economic provisions in the 1987 Constitution to be changed, we would want things to be faster or be expedited. Sabi ni Dalipe. Ang problema, matapos man nila itong Kongreso, October pa sila makakapag-deliver, eh wala na, ka-coffee. Matagal-tagal na yan, ka-coffee. Magpapalit na naman ng Kongreso. Ang Senado, mapapalitan din ng 12 dyan eh. Sabihin natin yung 6 dyan, makabalik. Wala pa rin, di ba? Back to zero na naman. Wala na naman yung panawagan ng ating presidente na baguhin itong restrictive economic provisions. Sayang na naman yung investment na supposedly papasok sa atin. Johnny Herna, mabuhay sa atin ang kapayapaan. Ako'y Cagayano. Mas okay naman si Tambalos-Los kaysa hindi kaysa naman kay VP BOBO. Revelina Roland, ako po hindi na boboto sa 2025. Wala na akong tiwala sa mga senador. Kung magkaisa sana tayong loyalista na ipagtanggol na ang Senado, kaso sila ang dahilan kung bakit hindi umuunlad ang ating bansa. Kontra ng kontra yung iba dyan eh. Giovanni Domingo, isama na lang ang Senado sa Kamara. Pwede silang gawing party list sa Congress. Ako, dyan sila magagalit, ka-coffee. Yung botohan nga lang, ka-coffee, ayaw nila eh. Na mas mataas kasi sila sa tingin nila no, sa House of Representatives. Ang bagal kasi nila, sinasadya yata nila yan. Yun lang eh. Medyo mabagal kasi talaga. Mila Valdez, sir, mas gusto ko pa si Senator Risa than Sara Mau. Mahusay siyang magsalita, hindi puro no comment, sabi ni Mila Valdez. Actually, oo nga. Okay din itong si ano eh. Si Ontiveros. At buti nga nag-cambio ito eh. No? Medyo kumontrol ito ng banat eh kay sa administrasyon, no? Kay PBBM, unlike before the elections, di ba? Rafael Lim, happy viewing sa iyo. Elena Tuason, kay Tobmi Adorsky, shoutout po sa inyo. Kay Nelly Manera, Pet Tagura, happy viewing po sa inyo. Kay Lovely Han, shoutout po sa inyo. Nandiyan dyan po sa Facebook. Nandiyan dyan po sa Facebook. Ka-coffee, baka di pa kayo nakapala sa ating Facebook page, pasuhin na lang po, click lang po ng follow. Nasa YouTube kayo, click lang po ng subscribe. Jake Franco. Teka, anong sinasabi ni Sir Jake Franco dito? Sana may tatakbo sa Kongreso maging Senado sa 2025 yung makabayan na nakikinig sa boses ng masa. Sana nga eh, no, para hindi sila yung nandiyan. Pero kasi pag sila lang yung nandiyan, di ba? Palitan na magagaling, di ba? Maraming mga magagaling na nasa Congress eh. Marcoleta halimbawa, sayang, napakahusay ni Marcoleta pero nag-back out, di ba? Hindi siya pagpatuloy yung kanyang pagtakbo. So anyway, sige, let's move on sa ating next topic.